Grabe, perfect landing. Tapos diretso agad sa loob. Lupit ah. Good day mga ka-EA. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, sa wakas, nakabalik na tayo sa training sa club, which is nitong huli, nag-skip tayo ng isang training. Kasi nga, smash yun. Pero, hindi naman pala smash. Pero, ang update, ito napakaganda ng sikat ng araw na mga ka-EA. So, kanina mga around 6:30, nagparonda na rin ako. Kasi total, hindi naman tayo sumali sa polling. So, nagpawala na ako ng iba nating mga natirang warriors dito. So, yung iba, ito, binuviewing ko at nire-ready ko na rin sila kasi meron ako dito 3 or 4 na papakawalan na this coming week. At malalaman natin kung batcher na nga ba sila o mawawala sila dahil mag-overfly. So, eto, tapos na ako maglinis, magpakain ng mga breeder, kaya oras na para mag-abang. So, time check natin mga kalapatids, 7:03 AM. So, nadilis yung aming ibon dyan sa may Lupaw, Nueva Ecija ng 6:30 in punto. Napakaganda ng panahon dun sa Nueva Ecija. So, meron tayong 3 dito na ibon. Uy! Ito. Hindi. Tama. Ito pala yung pinakawalan ko. Akala ko meron na tayong pauwian eh. Ayan o. So, yung speed forecast natin mga kalapatids, pa-flash ko na lang din sa screen. So, yan. Mapapansin nyo na format na ng Kubo Pro ang aming clocking system. No? So, goodbye Yona Pro. Welcome Kubo Pro. Ayan. So, yan ang gagamitin namin starting ngayon. So, di tayo sumali sa pooling kasi magpo-focus na tayo at mag-iipon na tayo ng pang-entry possible para sa ating nalalapit na MDR dahil isang buwan na nga lang. Ano na, magpe-first lap na mga kalapatids. Then hopefully, yung 3 nating nilalaro ngayon sa training, makumpleto sila hanggang dumating ang ating pinaka-first lap. No? So, gumaganda na yung takbo ng training dahil nasa 117 kilometers distance na yung ating training pabalik dito sa San Jose del Monte, Bulacan mga kalapatids. So di pa ako nagpakain, maya-maya lang ng konti. Ito yung 2 pa na si Batman tsaka yung isa natin na anak ng Alphonse. Wala pa ako maisip na pangalan sa kanya. Half sibling siya ni Saber. So isip-isip, baka meron kayong gusto i-comment, ma-suggest, baka magustuhan ko, pwede natin ipangalan. Pero mag-iisip na rin ako ng personal na pang-pangalan doon sa ating warrior na yan, no? So abang-abang lang tayo, naka-setup na yung upuan. Mamonitor lang natin kung sino yung mauuna doon sa 3. Bek, Taiwan tsaka Japan pa rin yun. Siyempre walang iba. Update tayo mga ka-EA. So eto no, may problema ako mga kalapatids. Naninibago ako ng todo dun sa may Kubo Pro. Hindi ko ma-check yung pinaka-rankings kung meron na ba nag-clock sa aming training pooling ngayon para maki-isyoso lang kung sino yung mangunguna. Kahit hindi tayo kasali, interesado tayo kung sino yung mga nangunguna sa pooling natin. So time check natin, 7:31 AM. So pababa na 1,000 speed yung gantong oras. Pero meron naman kaming GC, baka doon ako mag-update kung sino na yun na unang nag-clock. Ayan. So nagpatikim na ako ng bagyang pagkain dito sa mga ibon ko. So pag dumating yung 3 o yung iba nating mga pauwiang ibon, doon tayo magsisimula ulit magdagdag ng pagkain sa kanila. Ayan o, puting-puti na. Ito yung sinasabi ko na wala pang pangalan. Yan. Ito half sibling yan ni Saber. At napakaganda na ng kondisyon. Pang south natin, pang MacArthur. Yan yung unang-una nating ibon na pang MacArthur dito sa EA Lop. Pangalawa, ito. Yung suksok sa atin ni Sir Dennis Palma. Lalahi ng kanyang polong at mga Katbalogan Daybird, yung mga ninuno, no? Ayan. So, yun yung mga pangmalakasan natin. Tapos meron pa tayo doon yung isa, yung full sibling naman to ni Alaska. Ayan na doon sa dulo. Medyo YB pa siya. Yan, sisimulan na rin natin pakawalan yan sa susunod na linggo. Ganon din, eto, direktang anak to ni Batusay. Ayan. Yan, all goods na yung mga kondisyon ng mga warrior natin. Pagugulangin na lang natin at palalakasin natin dito sa lop. Tama po ba yun? Time check natin, 7:41 AM. Nagpakain na ulit ako dito para sa iba nating warrior. So wala pa tayong pauwian. So meron ako nalaman na balita. So si Yona Pro kasi pag hindi ka kasali sa pooling, pwede mo ma-view yung pinaka-rankings ng mga nag-clock. Okay? So dito pala ay Kubo Pro. So first time ko lang din kasi siya magagamit. Kasi sa BFRC, Mabsi rin yung ginagamit dun eh. So si Kubo Pro pala pag hindi ka sumali sa event, so hindi mo ma-view yung pinaka-rankings ng mga nag-clock. Ayan. Kaya pala binabrowse ko siya kanina. Wala talaga akong makita na option para nga ma-view yung pinaka nag-clock. Ayan. So wala tayong update kung meron na nag-clock
wala rin nag-update sa GC mga kalapatids. Pero tingin ko yung gantong oras mga pagdating ng 7:45, mga pababa na ng ano yan 900 speed na yung ganyang oras. So possible gantong oras dumadating yung mga ibon natin, nasa 900 to 1,000. So dahil nakapag-skip nga tayo ng isang training, baka nangapa yung iba nating mga ibon, no? O yung mismong tatlo nating ibon. So antay pa tayo ng konti. Tapos mag-aasikaso na ako dahil meron akong pasok sa trabaho. A few moments later. At meron pa ulit tayong babaguhin sa ating vlog, no? So yung una palang forecast na nakita ko dun sa GC, may error pala doon. So nagkaroon ng realignment ng oras ng air distance kasi medyo maaga. Basta medyo may mali dun sa forecast na una. So ito yung updated. Ayan, 120 kilometers to. Pero nakiano lang ako na i-forecast. So 8 something yung pinaka 11 speed. Kaya pala nagtataka rin ako, parang sabi ko, parang sobrang aga ng pauwian ngayon. So time check natin is 7:53 at possible yung gantong oras is nasa 1-2 pa, no? Pagpasok ng mga bandang 8-10 yan, papasok na sa 1-1. So ang pauwian pala ng ibon, kaya pala nagtataka rin ako, 900 speed na yun nasa forecast, but wala pa yung ibon ko. Ayun, so sa totoong buhay mamaya pa palang 8:20 to 8:40 ang possible na datingan ng 1,000 to 900 speed. Ayan, so konting antay pa mga kalapatids. Update tayo mga ka-EA. Eto na, time check natin 8:19 AM. So si Taiwan ang nauna mga kalapatids. So yung gantong oras, ayun may lumilipad pa dun, mukhang si Japan yun. Nasa 1,000 o pa 900 plus speed ata yun. So papasukin na natin to mga kalapatids. Pasok. Ayan, sinadya akong lagyan ng harang kasi meron akong ginagawa sa loob ng bahay at base sa kanyang pinapakita mo, ang gusto niya na agad pumasok. Ayan o, ngalungal pa tong si Taiwan. Ayun, si Japan. So halos magkabuntutan lang ang pauwian natin, no? So 8:19 si Taiwan, 8:20 naman ito si Japan. So gaya ng inaasahan, yung consistent speed natin umuwi na. Bang! Grabe, perfect landing. Tapos diretso agad sa loob. Kapit napatambay lang ng ilang minuto dun sa pinaka poste. Pero nakita nyo naman yung kung gaano katindi yung paglanding at pagsubsub niya dun sa butas. Ayan, ngal-ngal si Taiwan. Nasa na si Japan? Ito si Japan di nangal-ngal. Ibig sabihin siguro kanina pa to. Ayun, no? Ayos, good job. 2 out of 3. Isa na. So habang nag-aantay tayo ng konti, ayun, no? May nakita akong magandang pangitain. De actually si Bekbek na yan. Ito na, no? Time check natin 8:23. So 3 minutes yung gap niya versus dun sa pag-arrive neto ni Japan. So kompleto tayo from 117 kilometers pabalik dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So pagpapahingayin natin to, maya-maya tayo magpapakain at magpapainom. Okay. Nakapag-adjust na yung mga ibon natin galing sa training mga kalapatids. Pasok! Okay na. Kompleto na yung ating TBJ. Alright. So, syempre, dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Syempre, huwag kakalimutan mag-like, comment, and share. Ito si Bekbek, ito si Japan, at asan si Taiwan? Ito si Taiwan. Ayan. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayos, napakahusay. Okay, good job.